Hi guys, si Kadyo na naman at nandito kayo sa M-News. Para po sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang mga road markings, no, sa mga kalsada natin. Siyempre, lalo na strict na po ang LTO at MMDA ngayon. Mahuhuli na po kayo sa NCAP pag hindi pa kayo marunong makabasa o umintindi ng mga linya sa kalsada. Okay. Ang unang pag-uusapan nating linya yung white line, no? Okay. Ito yung boundary dividing traffic, yung flow ng both sides, no? Tsaka opposite side na makikita mo sa kalsada. Okay. Ano-ano ba yung mga white lines na to? May tinatawag tayong shoulder line. Ito yung solid na white line sa may shoulder, sa may pinaka-outer lane, no? Yung pinaka-gilid na ng kalsada. Okay. Ang line na yan ay nag-i-indicate na end na po ng road yon. Hindi nyo na po dapat dadaanan yon. Okay. Dahil walkway na po yan, gutter na po yan, di ba? Okay, yun po yung tinatawag nating shoulder line. Meron pa po tayo isa pang line, yung tinatawag na diagonal white lines. Ito yung makikita mo parang, ayan, ito may picture. Yan yung diagonal white lines. Ibig sabihin, wag na wag po kayong dadaan dyan. Okay? Dahil dinadaanan po yan ng mga emergency vehicles. Okay? Yun po yung diagonal white lines. Wag po kayo dyan. Hindi po lay-bay yan. Tapos may tinatawag tayong center line, yung solid white center line, yung mataba, yung makapal na solid white line, no? Sa center ng kalye. Ito yung nagdi-divide sa opposite side ng direction ng kalye. So strictly, it is discouraged, okay, overtaking due to upcoming traffic. So, hindi pala strictly. Kumbaga, pwede kang umovertake, pero dapat safe talaga at wala kang kasalubong. Pero it is really discouraged nga, okay, overtaking, no, sa ganong klaseng kali. Kasi opposite, ano po yan parang salubungan po yan Siyempre yan, solid white line na yan. So, ano yan, salubungan ng traffic, may opposite direction. So, dapat, pag nakita mo yan, linyang yan, siguraduhin mong safe, wala ka sa harapan bago ka mag-overtake. Although, but it is discouraged nga to overtake. Pag sinabing discouraged, kung pwede, wag. Okay? Ang susunod natin, yung nakikita natin madalas, yung broken white lines. Okay? Yan po yung putol-putol na linya sa kalye. Okay? Ibig sabihin nito, pwede ka overtake, okay? Pero syempre, bago ang overtake is dapat makita mo rin na clear bago ang overtake, okay? Tapos pwede kang magpalit ng lanes, okay? Dapat syempre when you're doing it, dapat in a safe defensive manner, okay? Yun po yung broken lines, okay? Na white lines. Tapos may makikita rin kayong linya, di ba? Yung double white solid lines, dalawa sa center, no? Double yan yung sa center line ng kalye. Dalawang linya na puti na solid. Ibig sabihin po niyan is overtaking is prohibited. So bawal umovertake, okay? Pero halimbawa mag-turn ka sa left dahil mag-left ka sa isang kalsada, pwede po yan pero with caution. Pero bawal na bawal po diyan umovertake, okay? Sa double solid line na puti, okay? At may tinatawag din tayong solid white horizontal line. Yan yung po yung yung horizontal nga. So makita mo yan sa mga traffic lights, di ba? O kaya mga intersection. Ibig sabihin, huwag ka nang lalagpas doon. Hanggang doon ka lang sa linya na yon. Okay? Clear? Tapos ito pa, makikita natin to, no? Yung solid white lane divider. Ito yung dinidivide nga niya yung lane, no, sa isang direction mo na kalye. Ibig sabihin nito, stay on your lane, okay? Huwag kang lilipat, lalo na pag malapit na sa intersection. So, before you see this line, no, dapat nakapwesto ka na doon at hindi ka na pwedeng lumabas. Okay? Ngayon, meron tayong tinatawag na yellow lines. Okay? Itong yellow lines is restriction lines po to. Ibig sabihin, no passing zone. At it is reserved for buses. So, yung mga bus, okay? Kaya makita nyo, yan mga
lane, kulay yellow yung linya, okay, na solid. Okay, ano ba itong mga solid lines na to? Ano ba itong mga yellow lines na to pala, okay? Pagka nakita mo is double yellow center lines, okay, overtaking is prohibited at all times. Yan yung dalawang linya na mahaba na solid na dilaw. Bawal lumabas doon, okay? Kahit lumiko, bawal, okay? Pagka nakita mo tong double yellow solid lines. Ang solid yellow lane divider naman, okay? Ito yung mga pambus lane, di ba? Makita mo yan, no? No private vehicles allowed dito pag nakita mo yang solid, single solid yellow line, okay? Bus lane na po yan, huwag po kayong papasok, bawal po yan. Yan po ang laging inuhuli sa EDSA, okay? At syempre, sa mga provincial roads, minsan makikita mo yan, no? Pag ibig sabihin ng straight yellow line na to is no overtaking, strictly no overtaking both sides of the road. At meron din tayo makita yung broken yellow lane divider, no? Ito yung mga broken lines din, no? It allows vehicles to merge on bus lane. So makita mo yan, yung parang putol-putol na linyang dilaw. Ibig sabihin, pwede kang mag-merge sa lane na yon with the buses, okay? Yung mga bus. Tsaka ito yung pinaka, dapat yung maintindihan sa lahat. Yung yellow box. Makita mo yan yung isang, ito yung picture, di ba? Na pinapakita ko naman yung mga picture sa inyo Pag may nakita kayong box na yan, mostly sa intersection o kaya sa mga exit ng mga villages, wag po kayo dyan magi-standby o titigil ang sasakyan dahil bawal na bawal po talagang obstruct, okay? Mauhuli po talaga kayo dyan. Nako, automatic fine yan. Wag na wag po kayo magi-stay sa yellow box. Pagka nakita nyo na po, halimbawa po, stoplight, may yellow box, no? Green light pa kayo, pero nandun pa kayo, no? Dahil na green light, pinasok mo pa rin yung sasakyan mo kahit traffic, hindi umuusad. Pag nag-red yan, nandun ka pa rin, huli ka boy, okay? May tinatawag din tayo, mga tinatawag na mixed center line with broken white lines, okay? Ito yung parang dilaw na single solid line na merong broken line na kulay puti. Okay? Ang ibig sabihin nito, ina-allowed kasi sa sa lane yan, dalawang lane yan di ba? Sa isang opposite direction. No, makita mo yan yung salubungan na traffic, di ba? Pag nakita mo na yung part mo is solid line na dilaw, bawal na bawal kang umovertake. Okay? Bawal na bawal yon. Ngayon, pag nakita mo naman na yung part mo is broken lines, kasama nung dilaw na line na yon na solid, no? Pero yung sa yung part, sa yung direction is broken white lines, pwede kang umovertake. Pero everything should be defensively done. Okay? Yung safe dapat lagi ang paligid, ang kalsada bago mo gawin ang pag-overtake. Okay? Clear po ba yon? Basta solid line yung nasa iyo na dilaw, bawal kang umovertake. Pag putol-putol yung nasa iyo na linya na puti, pwede kang umovertake. Okay? In your direction. Alright? May tinatawag din tayong directional lane arrows. Makita nyo yan sa kalsada yung mga arrow, di ba? Pag nakita nyo may arrow na kaliwa lang, kaliwa ka lang. Di ka pwedeng dumiretso. Pag nakita mo diretso ka lang. Ngayon pag makita mo yung hati, di ba, diretso at kaliwa o diretso at kanan, pwede yun. Okay? Pwede kang kumaliwa, pwede kang dumiretso. Okay? Tapos may nakikita rin tayo na alam natin mga rider yung blue broken lines. Okay? Yung linya na blue. Okay? Pang motorcycle lane yon. Pwede po itong daanan ng mga 4 wheels pero hindi po sila pwede magstay doon. Kumbaga dapat dadaan lang sila po doon kung sila po ay mag-change ng lane. Okay? Pero pagdating dyan, pagka in-implement ang motorcycle lane, ibig sabihin pag may blue broken lines, doon lang po ang motorcycle. Sadly, di ba? At meron din mixed double lane divider. Ito yung solid line na may sa solid line sa side, restricted to change lane while the broken lines side can. Okay? So, parang sinabi ito naman sa isang lane naman to. Kumbaga, hindi opposite direction ng traffic. Kumbaga, isang direction lang kayo.
kumbaga, kung multi-lane yan o dalawang lane, pag nandun ka sa side na lane mo na solid, hindi ka pwedeng lumipat dun sa kabilang lane. Okay? Pero pag nandun ka sa lane na may broken, pwede kang lumipat dun sa kabilang lane. Okay? Gets nyo po ba? Gets nyo ba? At syempre, ito yung sikat sa lahat, yung rumble strips. Hindi po pampagising yan, boss. Although pampa-alert po yan. Ang ibig sabihin ng rumble strips is alert you for road hazard. So, ibig sabihin magkakaroon ng medyo hazard doon sa iyong dadaanan up front. Okay? Ibig sabihin yan, it's either may curve na talagang tight or tinatawag na may merging traffic. So, liliit yung kalsada. Kaya may rumble strips para i-alert ka na ops, baka lumiit yung kalsada, mag-funnel, no? Mag-bottleneck, or baka sobrang tight ng turn, or baka accident prone yung area na yung kailangan mo mag-reduce ng speed. Kaya po may rumble strips. Hindi po yan yung para gisingin ka. Dahil in the first place, hindi ka dapat natutulog magmaneho, okay? Or inaantok, di ba? At ang pinakasikat na linya sa lahat no, sa kalye is yung tinatawag na zebra lane o yung pedestrian lane. My goodness, pag nakakita kayo niyan, slow down. At pag may nakita kayo mga tao, stop. Okay? Pedestrians will always come first when it comes to right of way. Okay? Kaya ang daming nadidisgrasya, nakikita nyo na ang tulin-tulin nyo, may nakita yung zebra line o yung pedestrian line, mas tinutulinan nyo pa porque nakikita nyo parang clear. No! When you see that, reduce speed or put in a complete stop. Okay? Yun lang po yun, guys. Sana po nakatulong po ako sa inyo sa mga linyang ito para maintindihan nyo, magkaroon kayo ng knowledge, kasi knowledge is power, para hindi po kayo mahuli at hindi po kayo makadisgrasya at maging safe po kayo at defensive magmaneho. O yun lang po. Again, ako po si Kadyo. Maraming salamat po sa panonood. At guys, I will see you to the next video. Yeah!